Ang unang sinag ng bukang liwayway ay halos hindi pa ganap na nasisilip mula sa kalawakan, tanging isang manipis na piraso lamang ng mapusyaw na kahel at kulay rosas ang bahagyang nagpapahiwatig ng papalapit na paglitaw ng araw sa silangan. Gayunpaman, sa loob ng kwarto ni Alexa tila may isang malaking mabigat na tilon nang bumabalot sa lahat ng sulok, hinaharangan ng anumang pagtatangka ng liwanag na makapasok ang lamig na dala ng aircon na naiwan niyang nakabukas buong magdamag ay tila umaabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto, isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa karaniwan. Nagising siya na may kakaibang bigat sa dibdib, isang uri ng pagkabalisa na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, hindi lang simpleng pagod matapos ang mahabang gabi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, isang proseso na tila nangangailangan ng labis na enerhiya. Ang kanyang mga pilikmata ay tila pinagkabit-kabit ng isang hindi nakikitang pandikit at ang bawat pagkislap ay nagdulot ng bahagyang hapdi sa kanyang mga mata. Pilit niyang nilabanan ang matinding antok na nagtatangka pang hilahin siya pabalik sa isang walang hanggang kawalan. Ang kisame na pamilyar na sa kanyang paningin ay tila nagbago ng hugis. Nagkaroon ng mga anino na hindi niya matukoy kung dati na baroon o sadyang bunga lamang ng malabong paningin dulot ng pagod at posibleng bahid pa ng alak. May matinding kirot sa kanyang ulo, isang pulso na tila sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso na ngayon ay tila mas mabilis kaysa sa normal. Ang bibig niya ay tuyong-tuyo na tila binabad sa buhangin at ang lasa ng naiwang alak ay nanatili pa rin sa kanyang dila, mapait at nakasusuka. Hindi pa niya ganap na naiintindihan ang bigat ng lahat, ngunit ang isang matinding kaba ay unti-unting gumagapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Parang may isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang puso, humihigpit ng unti-unti bawat segundong lumilipas. Nagtatangka siyang alalahanin ang mga pangyayari, ngunit ang lahat ay tila nababalot sa isang makapal na ulap, malabo at hindi malinaw. Tanging mga nagpuputol-putol na imahe ang sumasagi sa kanyang isipan, ang tunog ng halakhakan, ang pag-alingaw-ngaw ng basong nagtatama, ang init ng isang bisig at ang isang pangalan na biglang sumulpot sa kanyang isipan, kumpare. Bahagyang bumangon si Alexa mula sa pagkakahiga. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay marahang dumulas. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humagod sa kanyang balat na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng balahibo sa kanyang mga braso. Ang malambot na unan ay iniwan niya sa tabi na tila may kakaibang bigat din na naiwan doon. Ang bawat galaw ay tila isang pagsubok, ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw ng protesta. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga paa ay marahang inilapag sa malamig na sahig. Ang pagdampi ng mga ito sa matigas na sahig ay nagdulot ng bahagyang lamig na kumalat mula sa talampakan paakyat sa kanyang mga binti, isang simpleng sensasyon na tila nagpapahiwatig ng pagbabalik niya sa realidad. Napakatahimik ng kwarto. Maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang bahagyang lagaslas ng tubig mula sa faucet sa banyo, ang katahimikan ay tila nakabibingi na nagpapalakas pa sa tunog ng kanyang sariling paghinga. Napansin niya ang isang nag-iisang hibla ng sinulid na nakakabit sa kumot, marahang umuugoy-ugoy sa hangin na dala ng aircon.
tila isang maliit na bandila na nagbababala sa isang paparating na bagyo. Nakatingin lamang siya rito, ang kanyang isip ay blanko sa isang iglap, pilit na iniiwasan ng anumang pagtatangka ng kanyang utak na muling balikan ng nakaraang gabi. Ilang minuto ang lumipas, tila walang katapusan bago siya nagkaroon ng sapat na lakas upang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay medyo nanginig at kinailangan pa niyang kumapit sa gilid ng kanyang kama upang mapanatili ang kanyang balanse. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, umiiwas sa salamin na nakasabit sa dingding, na alam niyang magpapakita ng isang mukhang puno ng pagod, pagkabalisa at marahil isang anino ng pagsisisi. Naglakad siya patungo sa banyo, ang bawat hakbang ay mabigat at maingat, tila naglalakad sa mga bubog. Ang tunog ng kanyang mga paa na dumadampi sa sahig ay tila nag-iingay sa kanyang mga tainga, na parang bawat galaw niya ay nagdudulot ng isang eko ng kanyang mga isipin. Pagpasok niya sa banyo, agad niyang binuksan ang gripo. Ang malamig na tubig ay marahang dumaloy, nagdadala ng isang bahagyang amoy ng chlorine. Nagpuno siya ng tubig sa kanyang mga palad at dahan-dahang ipinahid sa kanyang muka. Ang lamig ng tubig ay tila isang shock na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan kahit na sa maikling sandali lamang. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, ang kanyang mga mata ay namumula at may mga malalabong bilog sa ilalim nito. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang labi ay tuyo. May isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang halo ng pagkalito, takot at isang uri ng malalim na kalungkutan na tila hindi niya pa nararanasan noon. Hindi niya matandaan kung kailan huling nagkaroon ng ganoong tingin ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, tila nakita niya ang sarili bilang isang estranghero, isang tao na hindi niya ganap na kilala. Nag-umpisa siyang magsipilyo. Ang minty na lasa ng toothpaste ay bahagyang nakapagpagaan sa kanyang pakiramdam kahit papaano. Habang nagsisipilyo, muling nagbalik ang mga alaala. Mas malinaw na ngayon ang ilaw sa sala, ang musika, ang tawa ni Kate, ang kanyang matalik na kaibigan, ang mainit na yakap ni Kate nang dumating siya, at pagkatapos si kumpare, ang asawa ni Kate, si Carlo, ang kanyang nakakahawang ngiti, ang kanyang mga biro, ang kanyang presensya na laging nagbibigay buhay sa anumang pagtitipon. Sila ay magkakakilala na sa mahabang panahon, simula pa noong high school, kung saan sila ni Kate ay naging matalik na magkaibigan. Si Carlo, noon pa man, ay naging bahagi na ng kanilang mundo. Bilang isang kaibigan at kalaunan bilang asawa ni Kate. Ang kanilang pagkakaibigan ni Kate ay isang pundasyon sa kanyang buhay. Sa loob ng halos 2 dekada, sila ay naging magkasama sa bawat yugto ng kanilang buhay, sa mga luha, sa mga tawa, sa mga pagkabigo at sa mga tagumpay. Si Kate ang kanyang sandalan, ang kanyang kumpidente, ang taong laging nakakaintindi sa kanya nang walang pasubali, at si Carlo bilang asawa ni Kate ay natural na naging malapit din sa kanya. Siya ay tulad ng isang kapatid na lalaki, isang katuwang sa mga pagtitipon, isang kasama sa pagtawa at pagbibiro. Ang kanilang relasyon ay laging malinaw, laging may hangganan hanggang kagabi. Ang mga pangyayari kagabi ay dahan-dahang bumubuo, piraso-piraso, tulad ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kanilang inuman, ang selebrasyon ng kaarawan ng pinsan ni Carlo, hindi naman iyon isang malaking pagtitipon.
tanging iilang malalapit na kaibigan at pamilya. Dumating si Alexa ng medyo huli, galing sa isang kaganapan sa trabaho. Sinalubong siya ni Kate ng isang mahigpit na yakap na may bahid na amoy ng alak sa hininga. "Uy, akala ko hindi ka na darating. Ang tagal mo naman," sabi ni Kate na may malakas na tawa. "Late lang ako, Kate. Alam mo naman ang traffic," sagot niya habang kinikiliti ang tagiliran ng kaibigan. Nandoon na si Carlo, nakaupo sa gilid ng mesa, nagkukwentuhan kasama ang ilang pinsan. Kumaway lamang siya kay Alexa na may nakangiting mukha. Ang gabi ay umusad ng mabilis. Ang mga baso ay muling napuno, ang musika ay mas lumakas at ang tawanan ay lalong naging malakas. Hindi na malayan ni Alexa kung gaano karaming shot na ang kanyang nainom. Ang kanyang ulo ay umiikot at ang bawat salita ay tila nagiging malabo. Ang huling malinaw na alaala niya ay si Kate na nagpapaalam na dahil kailangan niyang umuwi ng maaga para sa isang appointment kinabukasan. "Hayaan mo na si Carlo rito, Alexa. Ikaw na bahala sa kanya. Tutal, magkakapit bahay lang naman tayo," sabi ni Kate na may malaking ngiti bago magpaalam sa kanilang lahat. Tumango lamang si Alexa na sa panahong iyon ay medyo nahihilo na. Ngunit hindi niya inakala na ang mga salitang iyon ay magkakaroon ng isang napakalalim na kahulugan sa umaga. At pagkatapos, ang blur. Ang pag-uusap nila ni Carlo, ang kanilang pagtawa. Ang kanyang kamay na dahan-dahang lumapat sa kanyang likod nang maramdaman niyang medyo nahihilo siya. Ang pag-uusap na humantong sa personal na mga bagay, mga pangarap, mga takot, ang kanyang boses na naging mas malambing. Ang kanyang tingin na naging mas matindi, ang init ng kanyang katawan na naging mas malapit, ang pagdampi ng kanilang mga balat at ang nangyari. Hindi niya matandaan ang eksaktong detalye. Ang lahat ay tila isang mabilis na paglipas ng panahon. Isang serye ng mga sensasyon na ngayon ay nagdudulot ng isang matinding pagdududa, pagkamuhi sa sarili, at isang pangingilabot. Ang tanong na paano at bakit ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano nangyari ito? Bakit niya hinayaan? Bakit nangyari ito sa asawa ng kanyang matalik na kaibigan? Ang isang matalim na kirot ay muling bumalik sa kanyang ulo. Mas matindi pa kaysa kanina, tila nagpapahiwatig ng bigat ng kanyang kasalanan. Matapos magsipilyo, dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Ang bahay ay tahimik pa rin. Ang tanging tunog ay ang tiktak ng orasan sa sala. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila dinig na dinig sa buong bahay. Ang sikat ng araw ay bahagya ng sumisikat sa bintana ng kusina, nagbibigay ng isang mapusyaw na liwanag na nagliliwanag sa mga butil ng alikabok na sumasayaw sa ere. Ang amoy ng kape ay nanatili pa rin sa hangin, isang paalala ng nakaraang gabi nang huli siyang nagkape bago umalis para sa trabaho. Binuksan niya ang refrigerator, tiningnan ang mga laman nito ngunit walang anumang nakapag-akit sa kanya. Ang kanyang tiyan ay tila pinipilipit at ang ideya ng pagkain ay nakasusuka. Kinuha niya ang isang baso at nagpuno ng malamig na tubig. Ang lamig ng tubig ay nakatulong sa kanya kahit papaano upang maibsan ang tuyong-tuyo niyang lalamunan. Naupo siya sa isang upuan sa kusina, nakatitig sa kawalan. Ang isang bulaklak sa florera sa gitna ng mesa ay tila malungkot na nakayuko. Ang mga talulot nito ay bahagyang nalalanta
tila nagpapahiwatig ng kanyang sariling kalagayan. Ang kanyang telepono ay nakapatong sa mesa at sa isang iglap, nagningning ang screen nito. Isang mensahe mula kay Kate. Ang kanyang puso ay lumundag sa takot at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Eto na ba? Alam na ba niya? Binuksan niya ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa screen. Good morning, kumare! May hangover ka ba? Ha 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 ha! Ang saya kagabi. Anyway, magkita tayo mamaya. Need ko ng kausap tungkol sa isang bagay. Libre ko na lunch mo. Ang mensahe ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang mensahe ng galit o pagtataksil. Ito ay isang mensahe ng pagkakaibigan, ng pagtitiwala. Ang mga salita ni Kate ay tila nagpapabigat pa sa kanyang kalooban, nagpapalalim pa sa kanyang pagsisisi. Ngayon, paano niya haharapin ang kanyang matalik na kaibigan? Paano niya itatago ang bigat ng kanyang kasalanan? Ang pagtingin niya sa kanyang telepono ay tila mas matindi pa kaysa sa isang pisikal na sakit. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang puso, nagdudulot ng isang hindi mailarawang kirot. Nakatitig lamang siya sa screen. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig. Hindi alam kung ano ang dapat niyang isagot. Ang ideya ng pagharap kay Kate na may ganitong lihim ay tila isang imposibleng gawain. Ang kanilang pagkakaibigan na matagal nang naging sandalan niya ay ngayon tila nababalot sa isang anino, isang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng kanilang pinagsamahan, ang amoy ng kape sa hangin, ang malamig na tubig sa kanyang baso, ang nalalantang bulaklak sa mesa, lahat ay tila nagiging simbolo ng kanyang pagkadapa, ng kanyang pagkakamali. Ang simula ng araw ay hindi pa ganap na nasisiyahan. Ngunit para kay Alexa, tila ito na ang pinakamahabang umaga sa kanyang buong buhay. Ang bawat sandali ay tila isang pagsubok at ang bawat hininga ay tila nagdadala ng bigat ng 1,000 lihim. Ang gabi ay tapos na, ngunit ang mga bunga nito ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang pagtingin ni Alexa sa kanyang telepono ay tila mas matindi pa kaysa sa isang pisikal na sakit. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang puso, nagdudulot ng isang hindi mailarawang kirot. Nakatitig lamang siya sa screen. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig. Hindi alam kung ano ang dapat niyang isagot. Ang ideya ng pagharap kay Kate na may ganitong lihim ay tila isang imposibleng gawain. Ang kanilang pagkakaibigan na matagal nang naging sandalan niya ay ngayon tila nababalot sa isang anino. Isang lihim na maaaring magwasak sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang amoy ng kape sa hangin, ang malamig na tubig sa kanyang baso, ang nalalantang bulaklak sa mesa, lahat ay tila nagiging simbolo ng kanyang pagkadapa, ng kanyang pagkakamali. Ang simula ng araw ay hindi pa ganap na nasisiyahan, ngunit para kay Alexa, tila ito na ang pinakamahabang umaga sa kanyang buong buhay. Ang bawat sandali ay tila isang pagsubok. At ang bawat hininga ay tila nagdadala ng bigat ng 1,000 lihim. Ang gabi ay tapos na, ngunit ang mga bunga nito ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang minuto ng pag-iisip, bahagyang gumalaw ang kanyang hinlalaki. Nag-type siya ng ilang salita, binura at nag-type muli. Salamat, Kate.
Ikaw rin kaibigan, ito lang ang lumabas. Isang simpleng tugon na nararamdaman niyang napaka-plastic, isang manipis na belo na nagtatago ng isang napakalaking katotohanan. Pinindot niya ang send nang may bigat sa dibdib. Parang hindi lang isang mensahe ang kanyang ipinadala, kundi ang huling piraso ng kanyang kapayapaan. Nakahinga siya ng malalim, ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Sa halip lalo lamang niyang naramdaman ang pagbigat ng hangin sa kanyang baga. Ang bawat tunog mula sa labas ng kanyang apartment ay nagiging sanhi ng kanyang pagkabalisa, ang busina ng kotse, ang tawanan ng mga bata sa kalye, ang huni ng ibon. Bawat isa ay tila nagtatago ng babala. Isang senyales na malapit nang lumabas ang kanyang lihim, bigla umilaw muli ang kanyang telepono. Isang tawag, si Kate. Nagulantang si Alexa. Ang kanyang puso ay parang kabayo na tumatakbo sa isang karerahan. Ang bawat tibok ay nanginginig sa kanyang lalamunan. Sasagutin ba niya? Kung hindi, magdududa si Kate. Kung sasagutin niya, paano niya itatago ang panginginig ng kanyang boses, ang takot sa kanyang mga mata? Ilang segundo ang lumipas na tila isang buong oras. Ang ringtone ay patuloy na tumunog. Isang himig na ngayon ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagbagsak. Sa huli pinindot niya ang sagot. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hello? Kate? Ang lumabas sa kanyang bibig na tila hindi niya boses. Alexa, ang tagal mong sumagot. Okay ka lang ba? Tanong ni Kate. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ang tono ni Kate ay mas lalong nagpadagdag sa kanyang pagkakasala. Hindi galit, kundi pag-aalala. Iyon ang mas mahirap harapin. Oo, Kate. Medyo nagising lang ako nang wala sa oras. May iniisip lang, pagsisinungaling niya habang pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Pinikit niya ang kanyang mga mata, umaasa na ang madilim na panloob na mundo ay makakatulong sa kanyang itago ang katotohanan. Aba, bakit naman? May problema ka ba? Alam mo naman na nandito lang ako, di ba? Patuloy ni Kate. Ang init ng kanyang boses ay parang isang yakap na unti-unting sumasakal kay Alexa. Wala naman. Iniisip ko lang ang trabaho. Alam mo na? Sagot ni Alexa. Ang kanyang isip ay naghahanap ng anumang dahilan kahit gaano pa kaliit. Ah, ganun ba? Akala ko kung ano na. Anyway, kumain ka na ba? Naisip ko lang, baka gusto mong magkape tayo mamayang tanghali. May naisip akong bagong coffee shop na malapit sa office mo. Ang ganda ng ambience, iyaya ni Kate. Isang malamig na agos ang dumaloy sa kanyang gulugod. Magkikita sila. Ngayon, hindi pa siya handa. Ang pag-iisip pa lang na haharapin si Kate, tititigan sa mga mata. Habang daladala ang ganitong lihim, ay sapat na para magwala ang kanyang puso. Kate, ano kasi? Medyo marami akong kailangan tapusin ngayon sa office. Deadline. Alam mo na. Ay, sayang naman. Okay lang. Naiintindihan ko. Baka bukas na lang o sa weekend para mas mahaba ang kwentuhan natin. Hindi sumusuko si Kate. Ang bawat pag-aalok ni Kate ay tila isang bitag na unti-unting humihigpit. Oo, sige. Siguro sa weekend na lang. Ite-text na lang kita, sabi ni Alexa. May pag-asa na sa pagkaantala ay makahanap siya ng solusyon o kahit man lang ng lakas ng loob. Sige Alexa, mag-ingat ka. Ingatan mo ang sarili mo ha. Mahal kita. Paalam ni Kate.
Ang huling salita ay tila isang huling sundot sa kanyang pagkatao. Mahal din kita, sagot ni Alexa. Ang salitang mahal ay lumabas mula sa kanyang bibig na tila isang lason. Ibinaba niya ang telepono at pakiramdam niya ay nauubusan siya ng hangin. Ang kanyang buong katawan ay tila nilalamon ng isang malamig na takot. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Tinitigan ang mga tao sa ibaba. Ang lahat ay abala sa kanilang sariling buhay. Walang ideya sa kanyang pasakit. Ang araw ay nagpapatuloy ngunit para kay Alexa tila huminto ang mundo. Ang bawat hininga ay isang pagsisikap. Ang bawat tibok ng puso ay tila nagsasabi ng kanyang kasalanan. Hindi nagtagal, kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng apartment. Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang abalahin ang kanyang sarili. Ngunit kahit sa loob ng bus, ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa nangyari. Ang mga alaala ng gabing iyon ay naglalaro sa kanyang isip, parang isang sirang pelikula na paulit-ulit na pinapanood. Ang halakhak, ang amoy ng alak, ang madilim na silid, ang init ng katawan ni Marco, ang asawa ni Kate sa kanya. Nang makarating siya sa office, pilit niyang ngumiti sa kanyang mga kasamahan. Pilit niyang ipinapakita na normal ang lahat, na walang kakaiba. Ngunit sa loob, parang may isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Habang nagtatype siya sa kanyang computer, ang bawat tunog ng keyboard ay tila nagpapahiwatig ng pagdududa. Ang bawat email na kanyang natatanggap ay tila nagtatago ng isang masamang balita. Ang bawat notification ay nagpapatalon sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang trabaho, biglang nagring ang kanyang landline. Kinuha niya ito, umaasa na isa lang itong tawag mula sa isang kliyente. Hello, Alexa, pwede ba tayo mag-usap? Isang boses ng lalaki. Si Marco. Halos mahulog ang telepono sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat. Si Marco. Ngayon, dito sa opisina. Marco, bakit ka tumawag? Nandito ako sa office. Bulong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit ang kanyang puso ay humihiling na tumalon palabas ng kanyang dibdib. Kailangan natin itong pag-usapan. Hindi ko na makaya. Magkita tayo sa labas. Mamayang lunch, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang desperado. Pero paano si Kate? Mas makakabuti kung mag-usap tayo bago pa man may mangyari, giit ni Marco. Ang kanyang boses ay mababa, halos hindi marinig, ngunit ang bigat ng mga salitang iyon ay sapat na para maramdaman ni Alexa ang matinding kaba. Sige, halos hindi na siya nakahinga. Sa parke sa tapat ng office, tanghali, ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Si Marco, ang huling taong gusto niyang makausap, ang huling taong gusto niyang makita. Ngunit kailangan nilang mag-usap. Hindi ito matatapos nang hindi sila naghaharap. Ang mga sumunod na oras ay tila walang katapusan. Ang bawat minuto ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang ulo. Pilit niyang sinasagot ang mga tawag, nagtatype sa computer, ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang bawat kasamahan na dumadaan ay tinitingnan niya ng may pagdududa. Iniisip kung may alam na ba sila. Ang kanyang balat ay tila nakikiliti, bawat galaw ay may takot
Nang tumunog ang bell para sa lunch break, pakiramdam niya ay isang preso na papunta sa bitayan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila gelatina. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang lumabas ng opisina. Ang sikat ng araw sa labas ay tila masyadong maliwanag, masyadong mapanghusga. Naglakad siya patungo sa parke. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga dahon na nahuhulog sa kanyang dinaraanan ay tila nagpapahiwatig ng nalalapit na pagbagsak. Ang mga tawanan ng mga bata sa playground ay tila isang malupit na paalala ng kanyang nawawalang inosensya. Nakita niya si Marco na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya. Ang kanyang tindig ay tila mabigat din, puno ng pag-iisip. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay halos lumukso mula sa kanyang dibdib. Marco, bulong niya. Lumingon si Marco. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pag-aalala at pagod. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, tila hindi siya natulog ng maayos. Alexa, ang boses niya ay malalim, punong-puno ng damdamin. Umupo si Alexa sa tabi niya, ngunit may distansya pa rin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang ingay. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang mundo ay tila naghihintay. Kailangan natin itong pag-usapan, simula ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang nangyari, hindi dapat nangyari. Hindi makatingin si Alexa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa, sa mga mumunting bato na nagkalat sa kanyang paanan. Alam ko halos hindi niya masabi. Nababaliw na ako kakaisip. Si Kate, siya ang asawa ko. Siya ang pinakamatalik mong kaibigan. Paano natin nagawa ito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila may halong pagkadismaya at pagsisisi. Lasing tayo, Marco. Hindi tayo nakapag-isip ng maayos, depensa ni Alexa, ngunit ang bawat salita ay parang isang kasinungalingan sa kanyang sarili. Lasing sila, oo. Pero ang aksidente ba talaga ang lahat? Ang init ba ng sandaling iyon ay puro dahil lang sa alak? Lasing. Pero may nangyari pa rin. At hindi ko alam kung paano ito itago kay Kate. Kung paano ko siya haharapin, sabi ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay pinaglaruan ng isang maliit na bato. Hindi ko rin alam, pero kailangan nating magpanggap na walang nangyari para kay Kate. Hindi niya kailangang malaman, pakiusap ni Alexa. Ang ideya na malaman ni Kate ang lahat ay parang isang bangungot na ayaw niyang maging totoo, pero hanggang kailan? Sa tuwing titingnan ko si Kate sa mata, nararamdaman ko ang bigat ng aking kasalanan. Sa tuwing nakikita kitang magkasama, lalo akong nagu-guilty, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Huwag kang magpadalos-dalos, Marco. Masisira ang lahat. Ang pagkakaibigan namin ni Kate, ang pamilya nyo, mawawala ang lahat. Halos lumuha si Alexa. Ang sitwasyon ay tila isang bangin na papalapit sa kanila. Pero hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Sa tuwing yayakapin ko si Kate, pakiramdam ko ay niloloko ko siya. Ang daming tanong sa isip ko, bakit nangyari? Bakit tayo? Bakit ngayon? Si Marco ay bumaling sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabagabag. Nagising ako kaninang umaga at nakita ko si Kate na natutulog sa tabi ko at ang una kong naisip ay, ikaw. Ikaw ang nasa isip ko
Alexa, hindi ito tama. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Alexa. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang katotohanan na si Marco rin ay naghihirap ay hindi nakatulong bagkus ay nagpadagdag lamang sa kanyang pagkakasala ang pag-iisip na siya ang dahilan ng pagdurusa ni Marco at ng potensyal na sakit ni Kate ay halos hindi na niya makaya. Marco, please. Kailangan nating maging malakas para kay Kate. Para hindi masira ang lahat. Pakiusap ni Alexa, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero paano? Paano kung hindi ko na kayang itago? Paano kung makahalata si Kate? Nag-aalala si Marco. Hindi siya dapat makahalata. Mag-ingat tayo. Hindi tayo dapat mag-usap ng ganito. Hindi tayo dapat magkita, giit ni Alexa. Ang bawat salita ay isang pilit na pagtatangka na kontrolin ang sitwasyon na tila lumalabas na sa kanilang mga kamay. Bigla, may narinig silang boses. Marco? Alexa? Ano ang ginagawa ninyo dito? Nagulat silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa takot. Dahan-dahan silang lumingon. Si Kate. Nakatayo siya ilang metro ang layo, may dalang paper bag mula sa isang fast food chain, nakatitig sa kanila ng may pagtataka. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay nagtatago ng isang tanong na tila nagbabanta. Ang hangin ay tila huminto. Ang mundo ay tila naghihintay ng kanilang sagot. Ang bawat tibok ng puso ni Alexa ay tila isang huling hininga. Ang paglitaw ni Kate ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang sikreto, naglalantad sa lahat ng kanilang itinatago sa matinding liwanag. Ang pag-angat ng kanyang paper bag mula sa fast food chain na ngayon ay maluwag na nakahawak sa kanyang kamay ay parang isang simbolo ng normalidad na biglang gumuho sa isang iglap. Ang ngiti na unti-unting nawala sa kanyang labi ay nag-iwan ng isang bakas ng pagtataka na mabilis na napalitan ng isang mapanganib na kalungkutan at pagkatapos ay isang matalim na kirot ng pagdududa. Ang mga mata niya na minsan ay puno ng pagmamahal at tiwala para kay Alexa at Marco ay ngayon ay naghahanap ng kasagutan na tila nagbabanta. Marco? Alexa? Ano ang ginagawa ninyo dito? Ang boses ni Kate na dating puno ng kagalakan ay ngayon ay manipis at may bahid ng pagtataka. Ang bawat salita ay parang isang basag na salamin na naghihintay na magkahiwa-hiwalay. Nagkapit kamay si Alexa at Marco sa pagkabigla. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng takot at pagkakasala, walang makapagsalita. Ang hangin ay tila huminto, ang mundo ay naghihintay, at ang bawat tibok ng puso ni Alexa ay tila isang huling hininga, isang senyales ng malapit na katapusan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw, mas nakasisira kaysa sa anumang pag-aaway. Sa loob ng katahimikang iyon, ang lahat ng kanilang itinatago ay naglalabasan, walang salita, ngunit malinaw na malinaw. Ang tingin ni Kate ay bumaba sa kamay ni Marco na may bahagyang nakahawak sa braso ni Alexa. Isang galaw na nagpapahiwatig ng pagiging malapit na hindi niya inaasahan. Kahit gaano pa kasimple ang galaw na iyon, sapat na iyon upang bumuo ng isang buong kwento sa isip ni Kate, isang kwento ng pagtataksil na unti-unting nagaganap sa kanyang harap. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti, isang malungkot at mapait na ngiti. May nangyari ba? Ang tanong niya ay hindi na naghihintay ng sagot, kundi nagpapahayag na ng kanyang pagkaunawa. Ang kanyang tinig ay malamig,
mas malamig pa sa simoy ng hangin na humampas sa kanila. Kate, wala. Nag-uusap lang kami. Pilit na paliwanag ni Alexa, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga salita ay tila hungkag at walang laman. Ang pagtatago ng katotohanan sa loob ng matagal na panahon ay bumalik upang parusahan siya, at ngayon, sa harap ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, hindi na niya kayang itago pa. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang pawis ay lumamig sa kanyang noo. Nag-uusap sa ganitong lugar, sa ganitong oras. Binalingan ni Kate si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kirot na mas matalim pa sa anumang galit. Marco, asawa kita. Ano ang ibig sabihin nito? Ang bawat salita ay parang isang latigo na humahampas sa kanilang mga kaluluwa. Walang maisagot si Marco. Ang kanyang pangangatawan ay tila bumagsak, ang kanyang mga balikat ay naglalandasan sa bigat ng kanyang pagkakasala. Ang pagtatangkang magtago ay nagdulot lamang ng mas matinding sakit. Ang kanyang pagmamahal kay Kate ay tunay, ngunit ang isang sandali ng kalaswaan at ang kasunod na pagtatago ay lumikha ng isang malalim na sugat na maaaring hindi na maghilom. Kate, patawarin mo ako. Ang kanyang tinig ay halos bulong, puno ng paghihirap. Ang patawarin mo ako ay sapat na. Sapat na upang kumpirmahin ang lahat ng takot ni Kate. Ang paper bag ay tuluyang bumagsak sa lupa, kasama ang laman nitong pagkain na tila sumasalamin sa pagbagsak ng kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay humapdi ang pagtataksil. Hindi lamang mula sa kanyang asawa kundi mula sa kanyang pinakamatalik na kaibigan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang sakit ay mas matindi kaysa sa pisikal na hapdi, ito ay isang sugat sa kanyang kaluluwa. Kayo? Ang bulong ni Kate halos hindi na marinig. Kayong dalawa ang nagtaksil sa akin. Ang boses niya ay unti-unting lumakas, puno ng hinanakit at sakit. Bakit? Paano nangyari ito? Alexa, ikaw ang best friend ko. Marco, asawa kita. Paano ninyo nagawa sa akin ito? Ang bawat tanong ay isang tusok ng sibat na direktang tumama sa puso ni Alexa. Unti-unting nawala ang takot sa mukha ni Alexa at napalitan ng matinding pagkakasala at kahihiyan. Ang kanyang pagtatangkang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang pagdadahilan na aksidente lang ay tila naglaho. Ang katotohanan ay naroon, hubad at walang kalaban-laban. Ang pagpikit niya ay naglabas ng luha, ang mga luha ng pagsisisi at paghihirap. Kate, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nilasing kami. Lasing? Ang ngiti ni Kate ay puno ng pait. Lasing? Iyon lang ang idadahilan ninyo? Kaya ninyong takpan ang lahat sa likod ng pagkalasing? Hindi ba sapat ang paggalang ninyo sa akin para pigilan ang inyong sarili o ang pagmamahal ninyo sa akin para hindi ninyo magawa ang ganitong klase ng kasalanan? Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng kahinaan kundi luha ng matinding galit at kirot. Gaano katagal ninyo akong niloko? Gaano katagal kayong nagtatago sa likod ng pagiging magkaibigan natin, Alexa? Gaano katagal kang nakipaglaro sa asawa ko, Marco? Ang tanong ni Kate ay tumagos sa kaibuturan ng kaluluwa ni Alexa. Gaano katagal? Hindi lang ito ang gabi ng pagkalasing. Ito ay ang bawat sulyap,
bawat pag-iwas, bawat pilit ng ngiti na itinago niya sa loob ng mga buwan. Ang pagtatago ay mas nakakasakit kaysa sa mismong aksidente. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan na bumabalik sa kanya, nagpapahirap sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw, ang mundo ni Alexa ay gumuho. Ang mga tawag niya kay Kate ay hindi sinagot. Ang kanyang mga mensahe ay nanatiling seen ngunit walang tugon. Ang bahay ni Kate na dating bukas sa kanya at puno ng tawanan ay ngayon ay tila isang nakasarang pinto. Isang kuta na hindi na niya kayang pasukin. Ang kanilang pagkakaibigan na matagal nang pinahahalagahan ni Alexa bilang isang pundasyon ng kanyang buhay ay biglang nawala. Naglaho na parang usok. Ang sakit ng pagkawala ni Kate ay mas matindi pa sa anumang pisikal na hapdi. Ito ay ang sakit ng pagkawala ng isang bahagi ng kanyang sarili, ng kanyang pagkakakilanlan. Si Kate ay hindi lamang isang kaibigan. Siya ang kanyang pamilya, ang kanyang kasama sa lahat ng bagay. Ang mga alaala ng kanilang tawanan, ng kanilang mga sikreto, ng kanilang mga pangarap ay bumalik sa kanya. Bawat isa ay parang isang matalim na piraso ng basag na salamin na dumurog sa kanyang puso. Paano niya nagawa ito? Paano siya naging ganito kalimot sa mga hangganan ng pagmamahalan at pagkakaibigan? Ang kanyang sarili ay naging isang estranghero sa kanyang paningin. Ang aksidente lang na dahilan ay tila isang manipis na tabing na unti-unting natatanggal. Inilalantad ang mas malalim na katotohanan, ang kanyang karupukan, ang kanyang kakulangan sa pagpipigil sa sarili at ang kanyang pagnanais na balewalain ang mga hangganan na dapat ay sagrado. Si Marco ay nagpakita ng ilang beses sa kanya, puno ng pagsisisi at pagkalito. Anong gagawin natin, Alexa? Hindi ako kinakausap ni Kate. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihirap. Ang kanyang pamilya ay nasa bingit ng pagkakawasak. Ngunit si Alexa ay hindi na makatingin sa kanya nang walang makita ang mukha ni Kate. Ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagtataksil na nakaukit sa kanilang mga aksyon, ang kanilang aksidente ay nagdulot ng isang tsunami ng sakit at pagkakawasak at walang salita ang makakapagsauli sa lahat ng nawala. Wala tayong magagawa, Marco, bulong ni Alexa. Ang kanyang boses ay walang sigla. Nagawa na natin. Kailangan nating tanggapin ang kahihinatnan. Ang kanyang puso ay bumigat sa bawat salitang kanyang binibigkas. Hindi na sila makabalik. Ang tulay ay nasunog. Ang mga sumunod na linggo ay isang kalbaryo para kay Alexa. Bawat pagising ay puno ng bigat ng kanyang pagkakasala. Ang kanyang tahanan na dating santuaryo ay naging isang kulungan ng kanyang mga pagdududa at pagsisisi. Ang bawat sandali ng katahimikan ay sinasakop ng tinig ni Kate, ng kanyang galit at kirot. Ang pagkawala ng kanyang kaibigan ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang buhay. Isang butas na hindi napupuna ng kahit ano. Nagsimula siyang magnilay. Ang mga salita mula sa kumpare na kwento ay bumalik sa kanyang isipan. Nararapat lang na may hangganan ang pagiging dikit sa isang kaibigan. Dahil pag ang limitasyon ay kinalimutan,
Baka umiral ang karupukan at makagawa ng kasalanan. Ngayon niya lamang lubos na naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang kanyang karupukan ang nagtulak sa kanya sa isang landas ng pagtataksil, isang landas na hindi na niya kayang balikan. Ang pagkalasing ay hindi dahilan kundi isang katalista na naglabas ng mga nakatagong kahinaan. Ang pagiging dikit sa asawa ng kanyang kaibigan ay lumampas sa hangganan at ang resulta ay isang sakit na hindi na kayang burahin. Natuto si Alexa sa pinakamasakit na paraan na ang pagtitiwala ay isang marupok na bagay at kapag ito ay nabasag, mahirap itong buuin muli. Naintindihan niya na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang tungkol sa pagbabahagi ng tawanan, kundi pati na rin sa paggalang sa mga limitasyon at pagprotekta sa mga relasyon ng isa't isa. Ang kanyang pagmamahal kay Kate ay tunay, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagpatunay ng kabaligtaran. Ang pagkakasala ay hindi lang sa paggawa ng mali, kundi pati na rin sa pagtatago nito sa pagpapahintulot na lumaki ang kasinungalingan hanggang sa ito ay bumalik at sumira sa lahat. Nagsimula siyang bumuo ng bagong buhay malayo kay Kate at Marco. Binawasan niya ang kanyang social media presensya, iniwasan ang mga lugar na madalas nilang puntahan. Ang kanyang pagtatangkang makahanap ng kapatawaran ay nagsimula sa kanyang sarili. Hindi siya humingi ng kapatawaran kay Kate dahil alam niyang hindi pa ito handa at marahil ay hindi kailanman magiging handa. Ang tanging kapatawarang maibibigay niya ay ang pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali at ang pagtiyak na hindi na niya muling gagawin ang parehong pagkakamali. Isang araw, ilang taon na ang lumipas, naglalakad si Alexa sa isang parke. Ang mga dahon ng taglagas ay nagbibigay ng kulay sa paligid, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling may bahid ng kulay abo. May nakita siyang isang pamilya na nagpipiknik sa ilalim ng isang malaking puno. Isang babae ang tumatawa habang hinahabol ang kanyang mga anak at isang lalaki ang abala sa pagkuha ng litrato. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alexa. Si Kate at si Marco, hindi sila nagbago. Si Kate ay masaya, ang kanyang mga mata ay kumikinang habang tumitingin sa kanyang mga anak at kay Marco, si Marco ay may ngiti sa kanyang labi, ang kanyang kamay ay nakahawak sa bewang ni Kate, isang senyales ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang kanilang pamilya ay buo, tila nakabangon na mula sa pagkakawasak na dulot ng kanilang ginawa. Naramdaman ni Alexa ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Ito ay isang halo ng kaligayahan para kay Kate at Marco at isang malalim na kalungkutan para sa kanyang sarili. Ang kanilang pagpapatawad sa isa't isa ay nagbigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon. Ngunit para kay Alexa, ang pagkakataon na iyon ay hindi na darating. Ang kanyang posisyon sa buhay ni Kate ay permanenteng nawala. Ang kanyang pagkakaibigan ay isang bagay na nakaraos na lamang sa kanyang alaala. Dahan-dahan, lumiko si Alexa at naglakad palayo, pinipigilan ng luha na muling bumalong sa kanyang mga mata. Hindi niya gustong sirain ang perpektong larawan ng kaligayahan ni Kate. Ang kanyang presensya ay magiging isang paalala ng sakit, isang anino na hindi dapat sumira sa kanilang liwanag. Sa paglakad niya, naramdaman ni Alexa ang lamig ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Ang bawat hakbang ay isang patunay ng kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran.
Natuto siya ng isang aral na masakit at walang katapusan. Ang mga limitasyon sa pagkakaibigan at pagmamahal ay hindi dapat baliwalain. Ang pagtataksil ay may presyo at ang presyong iyon ay ang pagkawala ng tiwala, ng pagkakaibigan at ng isang bahagi ng kanyang sarili. Sa kanyang pag-iisa, natagpuan ni Alexa ang isang uri ng katahimikan. Hindi ito kaligayahan, ngunit ito ay kapayapaan. Ang kapayapaan na dulot ng pagtanggap sa kanyang mga pagkakamali at ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagharap sa mga kahihinatnan. Ang kanyang puso ay nanatiling may peklat. Isang paalala ng isang pagkakaibigan na nasira, ng isang pagtitiwala na nawala at ng isang aral na hindi na niya kailanman malilimutan. Ang kanyang huling sulyap sa pamilya ni Kate, masaya at buo, ay nanatili sa kanyang isip. Isang malungkot at matamis na paalala ng kung ano ang nawala at kung ano ang kanyang pinagsisihan na nag-iwan sa kanya ng isang anino ng lungkot na mananatili habang buhay